Matapos ang ilang buwan, natagpuan sa Maynila ang isang kotseng iniulat na nawala sa Quezon City. Ang kotse sinasabing nakarnap sa pamamagitan ng pasalo modus. Balita hatid ni James Agustin. Sa Santa Cruz, Maynila na natunto ng mga operatiba ng District Anti-Carnapping Unit ng QCPD ang isang kotse na inireklamong ilang buwan nang nawawala. Dumulog daw ang may-ari sa mga otoridad para i-report na noong Hulyo ay nakipagtransaksyon siya sa isang lalaki na nais bumili ng kotse. Ito ay pina-assume niya po tinatawag natin pasalo. So ibig sabihin na inilipat na niya ang kanyang karapatan doon sa sakyan, ngunit may usapan sila na kapag ito ay hindi nagbayad sa bangko, yung tao na yon ibabalik niya yung sakyan. Ngunit ito ay hindi naganap o hindi nangyari. Kaya mula nun, tinakbo na niya yung sakyan. Oktubre nang sampa ng may-ari ang lalaki na reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act sa Quezon City Prosecutor's Office. Pero ang kotse, naisanla na pala sa isa pang tao sa halagang 300,000 pesos. Doon na ito na-recover ng pulisya. Payo naman ng mga otoridad para maiwasan ang mga biktima ng pasalo modus. Sa lahat ng transaksyon na kanilang gagawin, dapat ito ay may patnubay ng bangko para yung kanilang agreement ay legal. Kasi kung wala po ang presence ng bangko, yung kanilang assumption of mortgage, magiging problema lang po ito. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Kasama si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Tony. Mahigit 700,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa dalawang naarestong lalaki sa 13 Martires, Cavite. Sa Uminga naman dito sa Pangasinan, patay sa pamamaril ang isang konsehal. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Hindi na nakauwi ng buhay ang konsehal ng Umingan, Pangasinan na si Ponciano Onya matapos barilin ng riding in tandem. Sakay ng SUV, binabagtas ng biktima ang bahagi ng Barangay Lubong nang barilin siya. Nakatakas ang mga sospek. Dinala pa siya sa ospital pero nasawi rin kalaunan. Nagtamo siya ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tumangging magbigay ng pahayag ang kanyang pamilya. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang pulisya na mag-iimbestiga sa kaso. Ongoing po ang ating investigation dun po sa naging motive po sa pagpatay po sa atin pong municipal councilor po. May persons of interest na raw sila pero tumanggi muna silang magbigay ng detalye kaugnay nito. Nagpabot na ng pakikiramay ang alkalde ng bayan sa naulilang pamilya. Handa rin daw ang LGU na magbigay ng pabuya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga sospek. Ligtas naman ang dalawang kasama ni Onya nang mangyari ang krimen. Magapal na usok ang sumalubong sa mga motorista sa bahagi ng North Luzon Expressway na malapit sa Pulilan, Bulacan nitong Sabado ng umaga. Isang sasakyan kasi ang nasunog habang nakapark sa gilid ng expressway. Batay sa initial investigasyon, napansin ng driver na may nangangamoy sunog habang siya'y nagmamaneho kaya siya huminto. Nang inspeksyonin, doon na niya nakita na may apoy sa likurang bahagi nito. Agad na rumisponde ang emergency teams ng NLEX at Bureau of Fire Protection para maapula ang apoy at mahatak ang sasakyan. Iniimbestigahan na ang insidente. Sa Cavite, 2 ang arestado sa drug bypass operation sa bayan ng 13 Martires. Nakuha sa kanila ang 3 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 110 grams at may street value na halos 750,000 pesos. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga sospek na makaharap sa karampatang reklamo. CJ Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkarambola naman ang 3 sasakyan sa Dadi, Nueva Vizcaya. Ayon sa mga pulis, tinatahak ng wind van truck ang pababang bahagi ng daan Maharlika sa Barangay Balete nang mawalan umano ito ng preno. Kwento ng truck driver sa pulisya, ibinangga niya ang truck sa buhanginan matapos na pumalya ang preno. Tumagilid ito at nadaganan ng paparating na pick-up. Nadamay rin ang isa pang truck. Nagtamo ng mga galos at sugat ang mga driver at pahinante ng mga sasakyan. Natanggal na sa kalsada ang tumagilid na truck matapos ang ilang oras. Ahong
Homecoming Fit for a Queen para kay Miss Universe Asia 2024 Chelsea Manalo. From the cold weather sa Los Angeles, California, mainit na pagtanggap ang sumalubong kay Chelsea sa NAIA. All smiles si Queen Chelsea na nakipag-interact sa kanyang fans. Thankful siya sa mga nag-abang, gayon din sa lahat ng buboto para makuha niya ang highly coveted na Best in National Costume Award sa Miss Universe 2024. Chinika rin ni Chelsea ang secret kung paano niya nakuha ang historic title na Miss Universe Asia. I told them about how popular and how much talent that we have here in the Philippines. I sang my heart out for the whole new world. And yun, the personality siguro, they saw it. And if they really liked it, then I guess that's the reason why we have Miss Universe Asia now. Pagkain at inuming tubig ang kailangan ngayon ng mga lumikas kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon kahapon. Ang ilan sa mga lumikas bumalik muna sa kanilang lugar dahil sa trabaho. May ulat on the spot si Aileen Pedreso. Aileen? Tony, mahigit 200 pamilya na ang inilikas dito sa evacuation center sa La Casillana Elementary School. Ngunit umabot naman sa 1,000, mahigit 1,000 pamilya ang kabuuang naitala na nilikas dahil na rin sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Nakausap ng GMA Integrated News sa evacuation center sa bayan ng La Casillana, Negros Occidental, ang 80 anyos na senior citizen na si Nanay Mamerta. Dahil sa edad niya, mahina na ang kanyang katawan, kaya mahirap para sa kanya na manatili sa loob ng evacuation center. Kung hindi lang umano dahil sa kanyang mga apo, mas gugustuhin niyang sa bahay na lang manatili sa kabila ng pagputok ng Mount Kanlaon kahapon. Ilan sa mga kailangan ng mga evacuees dito ay pagkain at inuming tubig. Wala pa namang naiulat na nagkasakit sa mga lumikas. Kung may mga residente na minabuting sa evacuation center na manatili dahil sa pangamba matapos pumutok ang bulkan, may ilang residente na rin dito sa La Casillana na mas piniling huwag nang sumama sa evacuation. Gaya na lang ng ina na si Tessie na nagdesisyon nang maiwan na muna sa kanilang bahay sa sitio Old Fabrica sa Barangay Cabagnaan. Ang 2 anak na muna niyang pinaunang pinalikas sa bayan dahil may mga maliliit na mga anak rin ang mga ito. Naawa raw siya sa kanyang mga apo kaya minabuti nang maging ligtas sa mga ito ayon sa kanya. Patuloy naman sa pagtatrabaho sa taniman ng tubo ang ilang magsasaka dito sa bayan. Kahit nangangamba matapos pumutok ang bulkan, wala raw silang magagawa dahil kailangan nilang magtrabaho dahil may hinahabol na palugit mula sa kanilang amo. Handa raw silang lisanin ang trabaho anumang oras kung kinakailangan. Wala namang reklamo ang mga residente sa kalidad ng hangin. Wala umanong silang naamoy na posibleng epekto ng pagputok ng bulkan at hindi rin sila naapektuhan ng ashfall kahapon dahil iba ang direksyon ng hangin. Tony, may ipinatutupad ngayon na checkpoint ang kapulisan upang masiguro ang seguridad ng mga residente sa gitna ng pagputok ng bulkan. Tony? Maraming salamat, Aileen Pedreso. Bukod kay Mary Grace Piatos, mahigit 400 tumanggap umano ng confidential funds ng Department of Education ang wala rin umanong record ng kapanganakan sa Philippine Statistics Authority. May kinukwestiyon ding pangalan na nakalagay sa 3 resibo pero magkakaiba ang pirma at address. Balita hatid ni Jonathan Andal. Nakapangalan sa isang Alice Crescencio ang 3 resibo na ito pero ang pirma at address magkakaiba. Kinasali at Sheila naman ang mga resibong ito. Magkaiba ang pangalan pero pareho ang pirma. Mga bagong resibo ito na kinikwestiyon ng mga kongresista. Medyo kalokohan na po ito. Ay itong mga taga-pirma o tagagawa nitong mga ARs na ito ay hindi coordinated. And because of this, Mr. Chair, I believe that this receipt was again merely fabricated. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, walang record ng kapanganakan ng mahigit 400 pangalan na tumanggap ng confidential funds mula sa Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na si Alice Crescencio, pati si Kokoy Villamin na magkaiba ang pirma sa mga resibo. Nauna na rin kinumpirma ng PSA na walang birth record sa kanila, si Mary Grace Piatos. Out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Ang ibang pangalan may record sa PSA pero maraming kapangalan.
Nasa 612.5 million pesos na confidential funds ang hinahanap ng mga mambabatas kung saan ginastos. Sa ngayon, makaraan ng 8 pagdinig, tinatapos na muna ng komite ang investigasyon nila sa confidential funds ni VP Sara. Ito'y para bigyang daan muna ang impeachment laban sa bise na confidential funds din ang tinutumbok. Pero si Congresswoman Franz Castro kinwestiyon ang hindi pagpapatawag sa 2 military colonel na pinagbigyan di umano ng daan-daang milyong pisong confidential funds ni Vice President Duterte. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag yung 2 security officer na involved o yung tumanggap. Nagsalita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation. Wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial investigation patungo doon dahil alam naman natin, tauhan nila yung involved. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng AFP. Sabi naman ng bise, makakahinga na ng maluwag ang staff ng 2 tanggapan sa pagtatapos ng pagdinig ng komite ng Kamara. Wini-welcome din daw ng bise ang paghahain ng 2 impeachment complaint laban sa kanya. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira nun, ako lang ang iniimbestigahan nun, ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. Masagot na ng final kung ano yung mga inaakusa nila sa akin. Kasama sa grounds ng mga impeachment complaint ang kinikwestiyong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd, pati na ang mga naging pahayag ng bise laban kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni House Secretary General Velasco sa isang mensahe, posible raw na maghain ng ikatlong impeachment complaint ng isang religious group laban kay Vice President Duterte. Pero nangangamba ang ilang kongresista na baka kapos na sa oras para sa impeachment. Bukod sa Christmas break, malapit na magsimula ang kampanya para sa eleksyon 2025. I agree with some of my colleagues position na medyo kukulangan ng oras. Remember, yung practicality nung time kasi, December na ngayon. Ang concern ko talaga is yung time. Kung possible pa because of the time. Diba? We have to face reality. By next year, come February, national campaign na. By March, local campaign. Hawak pa rin ng Secretary General ng Kamara ang 2 impeachment complaint na inihain laban sa bise. Panawagan ng Makabayan Bloc na nag-endorso at nangangalap ng pirma para sa pangalawang impeachment complaint, bigyan ng pagkakataon ng impeachment. Pinaharap din ng bise sa National Bureau of Investigation sa December 11 matapos ng hindi makadalo noong November 29. Pero sabi ni Vice President Sara, hindi pa rin siya makakapunta sa bagong schedule. Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI ay pwede namang hindi pumunta. Pwede naman mag-submit na lang daw ng sulat or affidavit. Pangalawa, meron kaming Thanksgiving na mga activities sa December 11. And pangatlo, after nung Thanksgiving activities namin ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing ng uncle ko. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News.